Greetings, my name is Aaron John Vance. My daily devotion for today. This is based upon the video series of Pastor Russell Campos 365 Daily Devotion. Our topic for today is continuity, the legacy of faith through generations. Our scripture is 2 Timothy chapter 1 verse 5. I am reminded of your faith, sincere faith. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Our first teaching is faith in Christ is the most valuable inheritance. So, alam natin, the faith in Christ is the most valuable inheritance in the sense na hindi lang natin binibigay yung being saved, the ability to na meron na silang kaalaman sa repentance, meron na rin silang kaalaman sa Hesus Kristo. Isipin na rin natin na iniiba natin yung buhay nila. Hindi lang natin yung kultura nila sa paano sila maging mabuti, na alam nila yung masama, nila ang tamang moralidad ayon sa Panginoon. Na hindi lang natin binibigay na parang material things na kagaya ng mga business house or riches. Kasi mga business house or riches, wala namang tinuturong moralidad yan. So madalas, yung mga biyaya na iyon, either nasasayang or mapapariwara ang buhay ng bata. Kasi di naman niya alam paano gamitin talaga mga riches in a godly way or in a Christ-centered way. Kung saan, nasasayang lang at nagagamit sa mali. So yung pinaka-example isa sa mga points dito is the example that we leave will be what they inherit. In the sense that, akala natin lang kasi yung inheritance na pupunta lang sa pamilya. Meron rin tayong inheritance when it comes to friends. Or legacy when it comes to friends. Na kung saan, ginagaya natin sila. Parang yung birds together. Birds of the same feather flock together. Na kung ano man yung kultura na ginagawa nila, kultura na ginagawa natin, nakasama sila, yun rin yung dinadala natin sa classroom, minsan sa buhay. So, if either your friends are medyo mabuti or masama, meron kang nadadala pa rin na part of your friends on how you act in society. So, that's how you interact with other people in that sense, na may naiiwan kang legacy sa ibang tao na, ganito pala yun, Christian siya, pero ito yung ginagawa niya. No? So there's a legacy left behind even to those na hindi mo kapamilya. So moving on to the next topic is legacy of faith is a seed full of potential. So yung alam na natin na hindi naman sakop brother, alam na natin yung effect na nagagawa ng ni Hesus Kristo sa buhay natin na di natin alam talaga ano yung buong sakop hanggang saan ito abot, no? Yung potential. Kasi from yung mga past topic ni Pastor Russell Campos na parang damay-damay na lahat. So, isipin mo, sa dami-dami na lahat sa buhay mo, yung mga relationships, finances, resources, lahat yan yung paano mo gamitin, paano ka makipag-usap sa mga tao, paano ka makipaglahok, madami. In that sense, damay-damay na talaga. Na mas napapatungo, or yung relationships yan, mas mapapabuti, the way you act, everything, is damay-damay na when you take it seriously, when you, follow Jesus Christ. In that sense, what we know is that it's the potential, we only see it as in ourselves, but we don't know yung damay-damay nga nangyayari, interaction natin sa iba, kasama na rin yun sa potential nila, lumalawak din. So hindi lang lumalaking potential natin as a person, but also the potential of others and of other family members. Next is how we shape our family shapes the future. So alam natin yung the other past few topics, kung ano naman yung tinuturo natin or ang ginagawa natin, madalas nagiging habit to or skill. Pag tuloy natin ginagawa, nagiging habit, eventually nagiging lifestyle, eventually nagiging culture to. Na kung ano man yung ginagawa nyo sa bahay, kung ano man yung pinapakita nyo, yun rin yung ipapakita nila sa mga anak nila. Kaya madalas nakita mo, it's a cycle. So kung ano man yung gawin na kultura ng old families or other members mo, kung yun rin yung papakita nila sa mga anak nila na tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa. So, yung family, kagaya ng mga family traditions, syempre may nagpasimula nun and tuloy-tuloy pa rin yung nilang ginagawa as a form of culture. Kala natin hanggang dun lang yun yung family traditions in a sense, but it is not. Pati sa actions, pati sa how you act, yung priorities, paano gumamit ng pera, yun. Madalas yun, it's a legacy, inherited yun, yung pag-iisip na yun, yung pag-iisip, paggamit ng mga iba't ibang bagay na ganun. Kaya mas maganda na with Christ-centered idea or your culture, yun yung papamana mo sa kanila para
yung buhay nila mas mapapabuti. Alam nila yung gagawin nila, alam nila yung tamang paraan na paano tignan ang pera, kayamanan, pati na rin yung career at paano i-treat yung ibang mga tao. So hindi lang yung pinapabuti yung parang buhay nila when it comes to finances, pati yung buhay nila as an active member of society. So yun lang, salamat sa pakikinig and mabuhay.